Para sa headlines, pagkakaisa at dignidad ng Lumad Farmers ating tutukan. Malakas, mahina, may banta at pag-asa. Ang malinaw na larawan ng Kape Lumad ating pakinggan. Mga panganib na patuloy na hinaharap, hindi natatapos ang laban. 6 na panganib na maaaring gumuho sa kabuhayan ng komunidad, ating pakinggan. Kape Lumad merong 3 malalaking balakid: produksyon, gastos at supply chain, ating pakinggan. Para sa balitang showbiz, blockbuster ang lakas ng strategic plan ng Kape Lumad. Live from the Institute of Business Management, this is IBM News. Magandang araw Pilipinas, ang Magandang Araw Institute for Business Management. Sa ating bansa, may mga komunidad na matagal na nakikipaglaban para sa karapatan, kabuhayan at pagkilala. Ngayon, isang proyekto ang unti-unting nabubukas ng bagong pag-asa. Isang proyektong ang puhunan ay kultura, ang kapital ay lakas ng loob, at ang tubo ay dangal ng buong komunidad. Ito ang Kape Lumad, hindi lang negosyo, hindi lang kape, kundi kwento ng paglaban at pagbangon ng mga lumad sa Bukidnon. Ngunit likod ng bawat tasa nito, may mga hamon, mabibigat, mapanganib at minsan ay nakakatakot. Ito ang pagtuklas natin sa kanilang strategic plan. Narito si John Rowe Wenceslao para sa report. Salamat, Norms. Sa bawat halimuyak ng Kape Lumad, may nakatagong kwento ng hirap at pag-asa. Itinatag noong 2021, ang Kape Lumad ay isinilang hindi dahil sa kita, kundi dahil sa pangangailangan iangat ang mga lumad farmers na paulit-ulit na nabibiktima ng mababang presyo, kakulangan sa oportunidad, at kawalan ng pagkilala. May malinaw silang bisyon, isang komunidad na matatag, may kabuhayan at may dignidad, may payak ngunit makapangyarihang misyon, itulay ang kultura sa merkado, itulay ang pagkikibaka sa pag-unlad, itulay ang kape sa kinabukasan, at ang kanilang core values, empowered, preserve, promote, awareness, and expansion, mismo ang bumubuo sa pundasyon ng kanilang ambisyon. Ngunit, hindi madali ang laban. Nagbabalita, John Rowe Wenceslao, balik sa iyo, Norms. At mula sa aming pagsisiyasat, ayon sa hawak nilang dokumento, malakas sila dahil sa etikal na pinagmulan, kultural na kwento, at pagkikiisa ng mga lumad farmers. Samantala, mahina naman sila dahil sa limitadong produksyon, kulang sa kagamitan, at kakulangan sa digital presence. Pero, sila ay may oportunidad dahil lumalaki ang mundo ng specialty coffee, lalo na ang produktong may puso, may istorya at may layunin. Ngunit, sila ay may banta dahil sa malalaking kumpanya, pabago-bagong ekonomiya at posibleng pagkaantala ng supply chain. Isang glitch lang at maraming pamilya ang maaaring maapektuhan. Samantalang ang kanilang pestle analysis, ayon sa kanila, ang politika ay maaaring tumulong o makasagabal lamang. Pero, maaaring bumagsak din ang anumang oras ang kanilang ekonomiya at maaaring maging tagapagligtas ang teknolohiya. Pero ang kalikasan ay maaaring maging pinakamalaking kalaban. Pero kung akala natin ay doon nagtatapos ang mga hamon, nagkakamali tayo. Ang Kape Lumad ay humaharap sa 6 na pangunahing panganib. Ang mga panganib na hindi lang negosyo ang nakataya, kundi ang kinabukasan ng komunidad. John Rowe Wenceslao, tuloy mo na. Tama ka, Norms. Ang kanilang 6 na pangunahing panganib ay ang walang investors, walang website,
kapag naapekto ng ani, peste sa taniman, language barrier, at poor harvesting practices. Ngunit hindi sila sumusuko. May malinaw silang solusyon para sa bawat panganib. Mula sa training, safety stock, digital transformation, hanggang sa pagpapalakas ng kooperasyon. Balik sa iyo, Norms. Salamat sa iyo, John Rowe. At ngayon ay pakinggan naman natin si Annaliza Dignos para sa Showbiz News. So ito na ang balitang pang showbiz! Hindi man ito entertainment news pero blockbuster ang tibay ng kailang mga strategy. Kagaya lamang ng differentiation, branding na tutunto ng kultura. Diversification, products na hindi lang kape kundi kultura. Global strategy, pag-abot sa mundo gamit ang mga sertipiko. Digital transformation mula sa manual papuntang makabago. Community empowerment, training, cooperative fund, youth at women's involvement. Ito ang script ng kanilang laban. Ito ang blueprint ng kanilang pag-angat. Ito si Annaliza Dignos para sa Balita Showbiz! Maraming salamat, Annaliza Dignos, para sa iyong Showbiz Balita. Sa kanilang financial projection, inaasahang aabot ang kanilang kita sa 6.55 billion at nitong 2.2 million. Isang matibay na senyales na hindi lang posible, kundi tiyak ang pag-unlad. Mga kapamilya, mga ka-IBM, ang kapiluman ay hindi lang produkto, ito ay panata. Panata para sa kultura, panata para sa komunidad, at panata para sa kinabukasan. At sa dulo, ito ang tanong na kailangan nating sagutin. Kung ang isang tasa ng kape ay maaaring maligtas ng kultura, hindi ba tayo ang dapat unang magtimpla ng pag-asa? Ako po si Norman Toto, nagbabalita, naglilingkod at nagkikisa sa laban ng mga lumad.